Mga kapatid, babalikan po natin ang ating maikling series tungkol sa church life. Ito pong seryeng ito ay base sa Acts chapter 2, kung saan nakikita natin doon na mayroong apat na mahalaga o essential na elemento ang ating buhay pagsamba. Bilang pagpapaalala sa inyo, muli, inaasahan po tayo na magiging masigasig. Yun yung una. Masigasig po na aktibo, nakikibahagi sa komunidad kung saan tayo ibinilang ng Panginoon, at doon magiging masigasig tayo sa mga pag-aaral ng Kanyang salita. Magiging masigasig po tayo sa mga pagsasama-sama or fellowship, masigasig sa pananalangin at sa pagsamba. Noon pong isang linggo, natutuwa po ako na malinaw na naipaliwanag at naipahayag ng kaibigan nating si Pastor Joseph ang mga prinsipyo tungkol sa lumalagong pagsamba. Nais ko pong palawigin pa ang diin na ito ngayong umaga. So sa inyo pong mga Biblia, samahan ninyo ako sa Psalm chapter 95. Babasahin po natin ang buong kabanata. Psalm 95 verses 1 to 11. Psalm 95, 1 to 11. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hands, or in His hand, are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, and proved me, and saw my work. 40 years long was I grieved with this generation, and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways, unto whom I swear in my wrath, that they should not enter into my rest. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin, o Panginoon. Dalangin ko, Ikaw na aking malaking bato at aking manunubos. The imperative of worshiping together. Una po sa lahat, inaakala kong mahalagang maging malinaw sa atin ang New Testament context ng imperative. So walang option dito. This is an imperative. The imperative of worshiping together. You see, brethren, during the time of the apostles and of the early Christians, identifying with our Lord Jesus Christ and His church was costly. Ilan po kaya sa atin, halimbawa, ang makaka-relate sa pinagdaanan ng early church? Dito sa Hebrews 10, isang magandang
referensya kung ano ang ilan sa mga pinagdaanan nila. Hebrews 10, beginning verse 32, "But call to remembrance the former days in which, after ye were illuminated, ye endured great fight of affliction, partly whilst ye were made a gazing stock, both by reproaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used." Ilan sa atin ang kinailangang dumaan sa lahat ng pagsubok na ito, pero sa kabila po ng lahat ng yan, patuloy na inaasahang makikibahagi ang mga unang mananampalataya sa mga pagkakatipon. Hindi po dapat na maging hadlang ang mga pagsubok. Hindi po dapat maging hadlang ang mga kabigatan. Hindi po dapat maging hadlang ang mga pag-uusig para pigilin ang sino man sa atin na manghimagod, ma-discourage, at huwag nang magpatuloy sa sama-samang gawain na kagaya nito. Sa halip pa nga po, mga kapatid, dahil nga meron tayong pagsubok, dahil nga dumadaan tayo sa kabigatan, dahil nga may mga pag-uusig, yan po mismo ang dahilan kung bakit dapat nating huwag pabayaan ang pagkakatipon. Yan mismo ang dahilan, kaya dapat huwag nating pabayaan ang pagpapaalalahanan sa isa't isa, ang pagpapatibayan sa isa't isa, ang pagpapalakasan sa isa't isa, lalong-lalo na sa konteksto ng corporate or collective worship. So ito po yun, Hebrews 10. Kababasa pa lang natin kanina. Doon sa verse 32, at sa konteksto na yon, ano ang banggit? This time sa beginning verse 23 of Hebrews 10, "Let us hold fast sa panahon ng pagsubok, sa panahon na parang maraming unos o bagyo na dinadaanan tayo, marahil personal. Sa mga panahon pakiramdam mo, hindi mo na kaya. Ano ang paalala? Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encourage one another. Amen? Mag-iisip tayo ng paraan paano natin mapapalakas ang isa't isa. And this is not a one-way traffic, you say. Bawat isa ay kabahagi. How can I encourage a discouraged brother or sister? How can I lift them up? I mean, again, talk is cheap. At sa ganitong konteksto, hindi mo makikita ang self-centeredness. How can someone encourage others kung ang iniisip niya lang, sarili niya? So ito yung context ng worship. Ang worship pala ay higit pa sa pag-aawitan, pananalanginan, bagamat yun ay mahalagang elemento, binanggit na natin. Pero higit pa pala doon ito. You see. At sa ganitong konteksto ay mahalaga rin maintindihan natin, walang puwang ang bitterness. Amen? Paano mo i-encourage yung iba kung punong-puno ka ng kapaitan sa puso mo? You see, ang pananampalataya po ay maaari kasing unti-unting maluoy, matuyo, kung palagi tayong nakahiwalay sa community of believers. At naalala ko, kailangan ibigay pang halimbawa dyan. Sa sarili nating karanasan, alam natin kung gaano tayo unti-unting nananamlay
kung tayo malayo sa pagsasama-sama ng mga kapatid. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan nating mapasailalim sa regular na mga pagtuturo ng salita. Muli, kailangan natin ang pagdadalanginan para sa isa't isa, pagpapaalalahanan. Mamaya, yung context ng observance of the Lord's table. Ito ay tinilaga ng Diyos para magawa nating paalalahanan ng isa't isa ng kadakilaan ng pag-ibig ng ating Diyos. Kung gaano kalalim ang kasalanang kinasadlakan natin, gano'n naman kadakila ang kanyang pag-ibig at dakila ang kanyang kapangyarihan at ang bisa ng dugo na kanyang masaganang ibinubo doon sa krus. So every time that we observe the Lord's table, we are giving ourselves this wonderful opportunity to encourage one another with the gospel. Kailangan natin ang pagpapatibayan sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awiting spiritual. Lahat ng iyon nakapaloob doon. When was the last time that you have observed the Lord's table? Utos yun ng Diyos. And so, lumalabag tayo sa utos ng Diyos. Nagtitigas tayo ng ulo. Nagre-rebelde tayo sa utos ng Diyos. Kung isinasa ang tabi natin ito at mas pinagpapahalagahan natin ang ibang mga bagay. Do this in remembrance of me, sabi niya. So muli, maaaring hindi safe ang magtipon-tipon noong unang panahon para sa pagsamba. Maaaring palaging may nakaamba pong panganib sa kanila. Pwede silang mamatay dahilan sa pagsasama-sama nila sa pagsamba. Pero ito po kasi ang bukal ng kagalakan nila. Alam nilang ito'y lubhang mahalaga para sa kanilang spiritual well-being. Or should I say, spiritual survival. Alam nilang palayo sila ng palayo, palamig ng palamig, kung hindi nila ipagpapatuloy ang pagsasama-sama. So, yun yung context nung Acts 2:42. Thus, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Now, moving on, let's go back to our text. Ito pong Psalm chapter 95 ay nagsisilbi pong paalala, lalong-lalo na po sa mga natutuksong mag-alinlangan sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos at sa pagiging may kontrol niya sa lahat. Ito po ay paalala, itong awit na ito ay paalala na ang ating Diyos, sabi na rin, ayon na rin sa Psalm 95 verse 3, na ang ating Panginoong Diyos ay dakilang Diyos, dakilang hari, higit sa lahat ng ibang mga Diyos. Amen? O kailangan nating mapaalalahanan yan, sapagkat madali para sa atin ang mabaling ang focus sa ibang inaakala nating mahalaga o dakila. So this is a reminder and a timely reminder insofar as we are concerned that this God that we worship is a great God, a great King above all gods. Papansinin po ninyo kung paano nagsimula ang salmong ito. Nagsimula po ito sa panawagan para sa sama-samang pagsamba sa isang Diyos na dakila. Ano sabi? Oh, come! Alam niyo itong paanyaya na ito ay sinasabi ng buong congregation sa isa't isa. Come! Ito'y paanyaya, ito'y invitation.
You see, bakit natin nasabi yun? Kasi ang sabi, "Oh come, let us sing unto the Lord." Tara na! Umawi tayo. Come, let us sing unto the Lord. Number 1. Number 2, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Number 3, doon sa verse 2, let us come before His presence with thanksgiving. And number 4, let us make a joyful noise unto Him with psalms. Nakita nyo yon? Hindi palaging ang isa na nag-encourage sa'yo ang palaging matibay, malakas. Maaaring may mga pagkakataong siya naman ang bagsak. Siya naman ang nangangailangan na encouragement. Kaya ang pinakamensahe ay magpaparticipate tayong lahat sa pagpapaalala at pag-aanyaya sa isa't isa. Come! Umawi tayo sa Panginoon, magpuri tayo sa Kanya. Tayo po, mga kapatid, ano po ba ang pangunahing dahilan bakit po tayo dumadalo sa ganitong pagtitipon? Bakit po ba tayo nagsasama-sama sa pagsamba? Malinaw po ba sa atin kung bakit tayo nandito? Upang tumanggap po ba tayo ng basbas mula sa ating Panginoon? Opo, hindi mali yun. Kung yun ang dahilan, bakit ka nandito, hindi mali yun. Sa anong paraan ka pa babasbasan, mapagpapala, kundi sa presensya ng Panginoon? Anong dahilan? Upang purihin at luwalatiin siya? Ay lalo namang, opo. Yun na nga yung pinaka-ultimate goal ng ating pagsamba. Yung itanyag natin na dakila siya. Of course. Pero bukod po sa mga ito, nais din nating diinan na tayo po ay nakikibahagi sa sama-samang pagsamba dahil may nangyayari na sa loob natin. I would like to believe na hindi ka pinilit ng asawa mo, kaya ka nandito. Kung Kristiyano ka. Kung hindi ka Kristiyano, kailangan ka nga pilitin. Pero kaya ka pumupunta ng kusa sa sama-samang pagsamba dahil meron nang nangyayari. May nararanasan ka na sa loob mo. Ano yung nararanasan mo? Napupuno na ang puso mo ng kagalakan at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga ba ang expected na response? Sabi nga ng Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Yun yung inaasahan nating tamang tugon. Tara, samba tayo. Yay! I was glad. Bakit? Because to begin with, meron ng kagalakan doon. Now, ano ang dahilan ng ating kagalakan? Ano ang dahilan ng ating pagpapasalamat? For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth, and the strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Yun yung binigay na dahilan. Anong dahilan? For or because the Lord is a great God. Ang Panginoon natin ay dakilang Diyos. Ang Panginoon natin ay dakilang hari. Wala siyang katulad. Walang may papantay sa Kanya. Dakila siya sapagkat siya ang manlilikha. Umiiral ang lahat dahil sa Kanya. Yan po ay sapat ng dahilan upang maudyukan ang isang tao, upang luwalatiin siya.
pero para po sa mga mananampalataya ng Diyos. May mas lalo pang personal na dahilan ng ating kagalakan. Wag nating kalilimutan yun. Malinaw, this is a call to worship. Pero anong klase ng worship? We are supposed to worship with joy. At ano yung mas malalim na dahilan ng ating kagalakan? Para sa mga mananampalataya po, ang dahilan ng ating kagalakan, ang dahilan ng ating kagustuhang sumamba sa Diyos ay ang unawa na dakila siya. Una sa lahat, bago pa yung ibang binanggit na natin kanina, dakila siyang manlilika. Oh yes, pero para sa atin, dakila siya sapagkat dakila ang kanyang pagliligtas. Going back sa verse 1, Psalm 95, "O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of my salvation." Amen? Pasensya na. Yung ating simbahan ay hindi tahimik na simbahan. When we sing loudly. Amen? Naalala ko ito noong araw, during one of our Bible college subjects. Sabi ni Pastor Brad? Alive, alert, enthusiastic. That's how we sing. That's how we worship. You see. Now, I do understand na hindi lahat ng simbahan ay gayon, pero I miss SGBC. If I could put it, very simply. I'm telling you, brothers and sisters, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of my salvation. Foundational po ito, mga kapatid. Dito nagsisimula at dito nakakabit ang lahat. Again, you cannot worship a God you do not know. A God whose salvation you have not experienced. Oh, brethren, our joy in worship is rooted upon who God is and what He has done for us. We remember that we are who we are only by the grace and mercy of this great God. Merong background yon. Ano ang background? Bago natin siya nakilala, nagtatampisaw tayo sa kadiliman. Nabubuhay tayo sa isang meaningless na buhay. Yan yung ating kalagayan. We were unrighteous. We were indifferent in the things of God. We were apathetic about God or concerning this God. Yan ang kalagayan natin. Nakalabas tayo sa kanyang kaharian. Napapahamak tayo. Pero dahilan sa kanyang mga kawaan, ano ang nangyari? Maganda ang sabi ng 1 Corinthians 6:11, "But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." O kung nakukulangan ka pa doon, kulang yung ating oras para banggitin na lahat, pero let me mention some. Ano ka ba? Sino ka ba? Ano bang dahilan mo bakit ka sasamba? Kaya kasasamba ng may buong kagalakan bukod sa mga nasabi na natin ay sapagkat, for example, Jesus gave Himself for you. Galatians 2:20. You are accepted by God. Romans 15:7. You are free. You are already free. Galatians 4:7. You are forgiven. 1 John 1:9. You are rescued. Galatians 3:13. You are a new person, a new creature in Christ Jesus.
2 Corinthians 5:17. You are now a citizen of heaven. Philippians 3:20. You are protected by this mighty God. 1 Peter 1:5. God loves you. I'm telling you, dito ako hindi makaalis eh. God loves you no matter what. Romans 8:38 to 39. Ibig mo sabihin, Panginoon, madadapa ako, mahal mo pa rin ako. Yes! And I am resolved, I am determined to complete what I have begun in your life. Amen? Oh, salamat, Panginoon. Hindi mo ko bibitawan sa ere. Hindi ka pa tapos sa akin. Oh, be encouraged, my dear brethren. God listens to you. 1 John 5:14 to 15. God gives you strength. Please, Philippians 4:13. You are an heir of God. Romans 8:17. You are part of God's family. Ephesians 2:19. You are saved. Romans 10:13. The Holy Spirit lives in you. 1 Corinthians 6:19. Jesus gives you true joy. John 15:11. You are blessed. Ephesians 1:3, amen? Blessed with all spiritual blessings in the heavenlies. You are complete in Christ. Colossians 2:10. Huwag kang matatakot, huwag kang mag-aalala. Walang panahon ng buhay mo, alinman ang mawala sa iyo, na ikaw ay hindi magiging husto dahil kay Kristo. Ang kahustuhan mo ay si Kristo. So dito po nakaugat ang ating kagalakan. Kung ang lahat ng ito po ay karanasan ng isang tao, yung lahat ng binanggit natin, mapipigil mo ba siya na magdiwang? Mapipigil mo ba siya na lumundag sa kagalakan? Yun yung sinasabi natin, na kaya ka sumasamba dahil may nangyayari na sa loob mo. O sa tala ng 1 Peter 1:8, whom having not seen ye love, in him though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Sige nga, pwede ba dyan yung matimtimang pagsamba? Ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. So malaki po mga kapatid ang kaugnayan ng unawang ito sa collective worship, you see. O para lalong linawin natin kung bakit malaki ang kaugnayan, allow me to quote C.S. Lewis. Ito po ang sabi niya. I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely expresses but completes the enjoyment. It is its appointed consummation. It is not out of compliment that lovers keep on telling one another how beautiful they are. The delight is incomplete till it is expressed. It is frustrating. It is frustrating to have discovered a new author and not to be able to tell anyone how good he is. Or to come suddenly at the turn of the road upon some mountain valley or unexpected grandeur and then to have to keep silent because the people with you care for it no more than for a tin can in the ditch, to hear a good joke and find no one to share it with. End of quote. Naintindihan niyo mga kapatid? Kung yung karanasan mo ay lubhang napakaganda, hindi po pwedeng kimkimin mo lang yan sa sarili mo. Sa gawain noong Thursday, ang kakwentuhan ko ay si Kuya Ago. Si Kuya Ago ay asawa ni Ate Cora. Sapagkat siya matagal ding nagtrabaho sa Middle East,
Guess what? Kung ano ang topic ng aming usapan. Parehong-pareho naman yung karanasan. Pero siya pa rin pinag-uuntahanan. Pastor, ang tagal po ng biyahe, no? 9 na oras. Opo, matagal nga po. May TV ho, no? Doon sa eroplano, no? Opo, may TV po. Etc. Yung pagkain, nagustuhan nyo po yung pagkain. Ay, napakasarap po. Ganyan-ganyan, gani-gani rin. Buhat sa pagkain, hanggang sa kamelyo, hanggang sa buhangin, hanggang sa weather. Iisa kami ng pinagkukwentuhan, pero sarap na sarap kaming nagkukwentuhan. Bakit? Sapagkat maganda yung karanasan. That's exactly what we do when we collectively worship our God. Iisa tayo ng karanasan. Kaya ine-express natin ang karanasang ito sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa Kanya, pagpapasalamat sa Kanya, at pakikinig ng mensaheng alam mo na, pero masarap sariwain. Masarap balik-balikan, masarap ulitin. So, yun po ang unang katangian ng tamang pagsamba. Every time we are being called to worship, remember, you are being called to worship this great God. Read joyfully. Worship Him joyfully. But then, may pangalawang call dito sa verse 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Ito po ay another call to worship, pero this time, pansinin po, na sa pagkakataong ito, ang diin ay hindi na sa kagalakang taglay sa puso ng mga mananamba. Sa pagkakataon pong ito, ang panawagan ay nakasentro sa isang mapagpakumbabang diwa ng pagsamba. Yung attitude natin sa ating pagsamba. Bakit po? Sapagkat hindi po posibleng maganap ang tunay na pagsamba na di taglay ang mapagpakumbabang diwa. Bakit po dapat may pagpapakumbaba? Bakit po dapat mayroong paggalang? Muli, sabi ng verse 7. Verse 7, for He is, because He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Mga kapatid, isipin po ninyo, ang dakilang Diyos, ang dakilang Hari, Siya na lumikha sa lahat, Siya na lumikha sa bundok, karagatan, sangkalupaan, sangkalangitan. Siya na lubhang malaking Diyos. Ano sabi ng talata? Siya'y ating Diyos. Think about that. For He is our God. Napakadakila niya. Tapos pwede mo siyang angkinin, akin kang Diyos. Diyos kita. At hindi lamang Diyos natin siya. Siya ang ating pastol. He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Ito pa, pasinin ninyo rin, ang kamay na nag-iingat sa atin, ang kamay na nagsusustina sa atin, mga gawain niya ng pastol nag-iingat, nagsusustina, di ba? Yung kamay na yan ay isang kamay na lumikha sa kalaliman, verse 4, siya ring kamay na lumikha sa kalupaan, verse 5. Yung makapangyarihang malilikha, ang siyang kamay na nagpapastol sa atin. Gumagabay, umaalalay, nag-iingat, nagsusustina. Sa verse 7 again, for He is our God, we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice. Anong pinapaalala sa atin ito in the New Testament? Ipinapaalala po nito ang banggit sa John chapter 10. You remember? My sheep, beginning verse 27, John 10:27. My sheep hear my voice, and I know them,
and they follow me. One very distinct characteristic of a genuine child of God, of a sheep, is they hear His voice, and not only that, they follow their shepherd. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give unto them eternal life. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all. No man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Napansin niyo ba yun? Parehong-pareho. Yung kamay na gumagabay, nagsusustina, nag-iingat, makapangyarihang kamay, ay siya ring mag-iingat ayon sa John chapter 10 sa atin. Today, if you will hear His voice, yung salitang hear dito ay nagmula sa orihinal na salitang ugat na ang kahulugan ay pakikinig para maisapuso. And I challenge you, brethren, every time that you come under the instruction, admonition of the Word of God, see to it that you are ready to receive the Word. Ready to receive it in your heart. Amen? Sapagkat yun ang kahulugan ng pakikinig ng kanyang salita. Kaya kung tunay na may kagalakan sa ating pagsamba, kung tunay na may kapakumbabaan at banal na paggalang, di ba dapat may kagayakan ding sundin ang ating naririnig? Isa puso ang ating naririnig. Sabi ni James Montgomery Boyce, and I quote, "Worship begins with listening rather than speaking. Still less singing or shouting. It requires listening to God as He speaks to us in His Word. Worship must be based on the preaching of the Word of God. First, we must hear God's Word. Second, we must obey it. Only then can we praise God joyfully for what we have heard." End of quote. Oh, mga kapatid, are you listening? Nakikinig ka ba? Ang tunay pong pakikinig ay dapat magmula sa isang pusong bukas at handang tumanggap ng kanyang puro at dalisay na mga salita. Ang paalala po ng mga awit sa atin sa Psalm 95 verse 8, "Harden not your heart as in the provocation, as in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, prove me, I saw my work. 40 years long was I grieved with this generation, and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways, unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest." Malinaw po kung ano ang sentrong diwa at paanyaya ng awit na ito. Dakila ang Panginoon, ating manlilikha at hari. Lumapit tayo sa Kanya, sambahin natin Siya ng may buong kagalakan. Huwag nating tularan, huwag na nating ulitin ang pagkakamaling nagawa ng mga nauna sa atin. Yan ang, in so many words, yan ang mensahe. Palagi po kasing pinag-alinlanganan nila ang Diyos noon. Palagi nilang sinusubukan, palagi nilang inuudyukan sa galit ang Diyos. Palagi silang lumalayo sa Diyos. Huwag na natin itong gawin.
sapagkat muli mabuti siya, mapagbiyaya po siya, pero banal din siya, kaya di niya mapalalagpas ang kalikuan at kasamaan laban sa kanya. Harden not your heart, ang sabi. Dahil sa katigasan ng puso, hindi nakapasok ang bayang Israel sa lupang pangako. Nabigo sila nang subukin ang kanilang pananalig. Walang kabuluhan ng pagsamba na isang taong ang puso ay matigas at malayo sa kanya. They do err in their heart, di ba? Sabi nga ng Matthew 15, verses 8 and 9, these people draw near to me with their mouth, honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain they do worship me. At ano ang ending? They failed to enter God's rest. Sabi ng verse 11, unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Which reminded me, as I was contemplating on this, it reminded me of Hebrews chapter 4. A word of hope. Ang sabi po, verse 9, there remaineth therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Malinaw ang mensahe, mga kapatid. Sa ating pagsasama-sama sa pagsamba, tiyakin natin na taglay natin ang isang pusong sumasampalataya, sapagkat wala ng ibang paraan ng pagsamba, wala ng ibang paraan ng paglapit sa Diyos. Mamahinga tayo mula sa ating sariling gawa, pumasok tayo sa Kanyang kapahingahan. And that is precisely the wonder of the new covenant promise to us, brethren. Lalo-lalo na sa Hebrews chapter 8. Kung sa Old Testament, especially the Ten Commandments, thou shalt and thou shalt not, di ba? Pagdating sa New Covenant, the promise is, I will. Naalala niyo mga alagad? Magdamag silang nagtatangkang makahuli ng mga isda, pero in vain. Marami po sa atin gayon hanggang ngayon. Nagsisikap iayos ang sarili nating buhay sa pamamagitan ng sarili nating karunungan. Nagsisikap hanapin yung kahulugan ng pag-iral niya sa pamamagitan ng sarili nating pamaraan. Nagsisikap hanapin yung kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, hindi mula sa Diyos, kundi sa ibang pamamaraan. Hindi ako magkakamali kung sasabihin ko, hanggang ngayon, empty pa rin ang puso mo, hindi ba? Pero kung dumating ka na sa punto that you have already given up, pagod ka na, huli ka ng huli, itsa ng lambat doon, itsa ng lambat dito, nagsimula ka, maaga pa ng gabi, inumaga ka na, wala ka pang huli. That's the time na babaling ka sa Panginoon. Di ko na po kaya. Help. At ano ang pangako ng ating Panginoong Diyos? I'll be the one to accomplish my will in you and through you. Enter into my rest. Ano ang tamang panalangin, mga kapatid? As we come to worship Him,
Lord, do it in me, through me. By the power of your Holy Spirit, Lord, help me. I encourage you, tama na ang paghahanap ng kahulugan ng iyong pag-iral ng hiwalay at labas sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon. Come. At minsan pa, may buong kagalakan na kilalanin natin ang kanyang kadakilaan at may buong kapakumbabaan na aminin natin, I cannot continue on my own, in my own. Praise be to God.